Ayon kay Alejandro G. Abadia na tinaguriang ama ng makabagong tulang Tagalog, ang salitang sanaysay ay likha mula sa pinagsamang mga salita na sanay at pagsasalaysay. Para sa kanya, ito ay ang nakasulat na karanasan ng isang sanay sa pagsasalaysay. Ipinaliwanag ni Genoveva Edroza Matute na ang sanaysay ay ang pagtalakay sa isang paksa sa paraang tuluyan at malayang naglalantad ng kaisipan, opinyon at kasiyahan ng sumusulat upang umaliw, magbigay kaalaman o magturo. Binigyang diin din niya na ang formal na sanaysay ay bunga ng masinsing pananaliksik at pagpapahalaga sa mga nakalap na datos. Bilang ama ng sanaysay sa buong mundo, inilarawan ni Michel de Montaigne ang sanaysay bilang isang pagtatangka o pagsubok mula sa salitang Pranses na essayer na ang ibig sabihin ay sumubok upang maipahayag ang kanyang mga personal na kaisipan, pagmumuni-muni at karanasan sa buhay. Ayon sa tanyag na kritikong Ingles na si Dr. Samuel Johnson, ang sanaysay ay isang malayang igpaw ng pag-iisip, a loose sally of the mind. Ito ay isang hindi regular at hindi paganap na komposisyon sa halip na isang maayos at formal na sulatin. Para kay Francis Bacon, ang sanaysay ay isang kasangkapan upang mag-abot ng mabilis na karunungan. Ito ay naglalaman ng mga praktikal na kaisipan na nakatutulong sa pang-araw-araw na buhay ng tao. Ayon sa tanyag na pilosopo at manunulat na Ingles na si Aldous Huxley, ang sanaysay ay isang estratehikong kasangkapan na naglalayong maglakbay sa tatlong magkakaibang dimensyon: ang personal o talambuhay, ang objetibo o pangkasaysayan, at ang abstrakto o universal. Ipinaliwanag ni Robert Lind na ang sanaysay ay isang malayang anyo ng pagtatapat ng may akda. Ito ay nagsisilbing salamin ng isipan kung saan ang manunulat ay malayang nakikipag-usap sa mambabasa sa paraang tila kaswal na kwentuhan lamang. Para sa makabagong manunulat na si Joan Didion, ang sanaysay ay isang proseso ng pagtuklas sa kung ano ang iniisip at nararamdaman ng isang tao. Naniniwala siya na nagsusulat ang isang tao ng sanaysay upang malaman kung ano ang eksaktong ibig sabihin ng mga imahe at karanasan sa kanyang paligid. Opisyal nitong binibigyang kahulugan ang sanaysay bilang isang komposisyong pansining na may tiyak na haba na naglalahad ng isang natatanging pananaw, lohikal na kaisipan, o kuro-kuro tungkol sa isang partikular na paksa, sa halip na talakayin ang buong detalye nito.